Duterte ang interim release o pansamantalang paglaya habang dinidinig ang kanyang kasong murder na crimes against humanity sa International Criminal Court o ICC. Sa dokumentong isinumite ng Lead Defense Counsel ni Duterte na si Nicholas Kaufman, sinabi nitong may isang bansa na miyembro ng ICC ang handang tanggapin ang dating Pangulo kung pagbibigyan ng interim release request nito. Redacted ang dokumento, ibig sabihin hindi pinangalanan ang naturang bansa. Hirit pa ng kampo ni Duterte, walang pagtutol ang Office of the Prosecutor sa planong interim release ng dating Pangulo. Hindi rin daw tatakas si Duterte, guguluhin o patatagalin ang ginagawang paglilitis at gagawa pa ng ibang krimen. Malinaw din daw na pasok ang 80-year-old na Pangulo na may undisclosed na karamdaman sa humanitarian considerations ng korte. Kung ang Malacanang ang tatanungin, tila may pag-amin sa kampo ni Duterte na may mga ginawa itong krimen base sa kanilang submission. So in one way or another, the council admitted that the former president, had committed such crimes. Just a question, because they will include that in their motion or petition that Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So may pag-amin ba rito? Dagdag pa ni Communications Undersecretary Claire Castro, sana raw hindi mapako ang mga ipinangako ng kampo ni Duterte sa ICC kung pagbibigyan ang kanyang hiling na paglaya. Huwag nilang masabi later na ang kanilang mga pinangako, dahil may mga pangako sila sa kanilang sa petisyon, ay masabing nagbibiro lang sila. Katulad ng nangyari sa pangako sa jet ski. At kung ano man po maging desisyon ng ICC, the Palace or Malacanang will respect kung pagbibigyan man po itong interim release. Opo, nasa ICC na po kasi yan. Nasa kamay na po ng ICC. Para sa ICC Assistant to Counsel at abogado ng ilang drug war victims sa si Cristina Conti, para raw siyang binuhusan ng malamig na tubig nang mabasa na hindi tututol ang prosekusyon sa hiling na interim release ni Duterte. Hindi rin pabor ang grupong karapatan sa anumang special treatment sa dating Pangulo. Sa issue pa rin ng ICC, may pabirong pahayag si Vice President Sara Duterte sa magkapatid na si Senator Amy Marcos at Pangulong Bongbong Marcos. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Diba? Kaya dala-dala ko yan siya kahit saan. Para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City. Pero buwelta ng Malacanang, Lang kinalaman ng Pangulo sa kontratang kanilang pinasukan, yung isang tao na manggagamit at isang taong willing magpagamit. March 11 nang ma-turn over sa kustudiya ng ICC si dating Pangulong Duterte para sa crimes against humanity charges dulot ng kanyang madugong war on drugs. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tristan Udalo,